sa ating mga kaluluwa at espiritu at katawang laman. Maraming mga tao, kahit na Kristiyano, litong-lito pa rin tungkol sa kanyang kaluluwa, espiritu at katawan. Sino sa inyo naniniwala tayo may kaluluwa? Nasa kamay. Naniniwala tayo. Sino sa inyo naniniwala tayo hindi katulad ng hayop, nilagyan tayo ng Diyos na tinatawag na Espiritu? Yes. Katulad ng Diyos. Yeah. Yan ang ating pag-aaralan ngayon. Pag-aaralan natin galing sa Biblia ng mga definisyon. Kasi pagka ikaw ay tumingin sa mga diksyonary ng Tagalog, English, may diksyonary pa ng Hebrew, ng Greek, ng Latin. Ako, iba ang matutuklasan natin. Kaya pag tayo ay nag-uusap dito, ang tawag natin Bible study, Bible ang ating pag-uusapan. Yeah. Hindi mga kahulugan ng mga kung ano-ano sa mga libro na walang kinalaman sa Panginoon. Buksan natin ang Bible natin. Unahin natin ang ano ang mapapala ng isang tao? Mateo 8, Marcos 8:36, saka Mateo 16:26. Yan, pareho yan. Ano ang mapapala ng isang tao? Makamtan man. Lalagyan ko ng pangalan yung tao kasi kumisa para mas interesado. Lalagyan natin ang pangalan ni Pastor EJ. Ito, mayaman ito eh. May doctorate degree pa ito, master's degree, doctorate degree, lahat na nakuha na ni Pastor EJ. Sabi ng Bible ng Mateo, Marcos 8:36, ano ang mapapala ni Pastor EJ? Kung siya man ay magkaroon ng sandamakmak na pera, makamtan man niya ang lahat ng mga lupain sa daigdig na ito. Kung mapapahamak naman ang kanyang kaluluwa. Anong ibig sabihin dito? Merong isang mas mahalagang bagay sa mundong ito. Hindi yung ating salapi, hindi yung kahit na ano pang bagay na nasa sa iyong kamay, hindi yung kahit na ano pang minamahalaga mo sa mundong ito. Merong isang napakahalaga, mas mahalaga pa sa isang tamaknak na pera na kaya mong isipin na gusto mong magkaroon ka. O kung gaano mong kagandang lalaki na gusto mo, meron pang mas mahalaga. Yes. Ang tawag, kaluluwa. Yes. Kaluluwa. Napakahalaga. Yes. Pinakamahalaga, kinumpara ng Bible, ang ating kaluluwa sa anumang bagay na material na maaari mong makamtan sa mundong ito. Yes. Napakahalaga. Kaya kung ito'y napakahalaga, kailangan naiintindihan mo, naunawaan mo, ano ba ang tinatawag na kaluluwa? Kaya buksan natin ang Bible natin. Nawa ay lubos kayong gawing mabuti ng Diyos. Unang Tesalonia 5:23. Kaya Jose, pakibasa. Bible tayo, Bible ha. Kasi maya-maya, kaya maraming tao na mamali kasi kumukuha sila ng mga definisyon sa dictionary, sa Google, at sa mga iba pang libro na wala namang kinalaman sa Bible. Yes. Kaya sila namamali. Yes, Jose. Naway lubusan kayong gawing banal ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan at naway panatilihin niyang walang kapintasan ng buo niyong katawan, ang Espiritu. Nawa ay lubos kayong gawing banal, mabuti ng Diyos. Ng Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Yes. Okay, wait na, bago tayo punta. Sino sa inyo rito kahit bumabagyo, payapa ang inyong pag-iisip? Amen. Yes. Okay. Lubos kayong gawing mabuti ng Diyos na nagbibigay ng kapayapaan at naway panatilihin niyang walang kapintasan ang buo ninyong katawan. Yes. Ano yun, Kuya Jose? Ang Espiritu, kaluluwa at katawan. Ang Espiritu, ang kaluluwa at katawang laman. Hanggang sa pagparito ni Kristo. Second coming. Okay. Ano raw yan?
Katawang laman, wala tayong problema dyan kasi nakikita yan eh. Yeah. Ang tanong-tanong dyan kasi guwapo. Guwapo. Medyo katawan eh, katamtaman. Medyo mas katamtaman. Yeah. Wala tayong problema sa katawan kasi nakikita eh. Ang merong problema malaki, ang napakaraming tao, kahit na mga Kristiyano, yung tinatawag na kaluluwa at espiritu. Yeah. Okay, punta muna tayo sa espiritu. Punta muna tayo doon sa espiritu ha. Paano nagkaroon ang tao ng espiritu? Pumunta muna tayo sa Genesis, sa simula. Paano nilikha ng Diyos ang tao? Okay, unang araw, Genesis 2. Ganyan sa wasin. Bilisan mo lang paano nilikha ng Diyos ang tao. Pagkatapos ginawa ng Panginoong Diyos ang tao mula sa labok, hiningahan niya. Hold! Ika-anim na araw na yan eh. Okay, ang una dyan, sa Genesis chapter 1, nilikha muna ng Diyos ang lahat ng bagay na kailangan ng tao sa mundong ito. Yes. Ang pinakahuli niyang lilikha, tao. Yeah. Bago nilikha ng Diyos ang tao, nandoon na lahat ng pagkain, nandoon na lahat yung mga gumagalaw, lumilipad na ipon, mga isda, mga hayop, mga puno, prutas, lahat ganda na. Ang pinakahuling nilikha ng Diyos, tao. Kaya mayroong tanungan eh. Hanggang ngayon, may mga nagdidebate, kailangan putulin yung puno na yan, nakatanim, kasi bawal putulin ang puno. Eh, meron isang Kristiyano, kaya po ginawa ang puno eh, para mamunga, para sa tao. Hindi ginawa ang puno para ilagay sa kalsada. So, nakita niya dahil puno sa kalsada. Nakatanim sa gitna, hindi maputol kasi bawal. Okay, sige, tanong pa kayo sa sa'yo. Yeah. Yun. After nung magawa na lahat ng kailangan ng tao, silungan, pagkain, lahat. Ito na ngayon, ginawa ng Diyos ang tao. Tinapos niyang likhain ng lahat ng ito sa loob ng 6 na araw. At siya'y nagpahinga sa 7 araw. Kasama na yung mga tao. Tapos, Ano ginawa niya, may sasay? Hiningahan. Ulitin mo yung pinasa mo kailangan. Pagkatapos ginawa ng Panginoong Diyos Pagkatapos ginawa ng Diyos ang tao mula sa labok, mula sa alabok, hiningahan niya sa ilong hiningahan niya sa ilong at nagkaroon ito ng at buhay. nagkaroon ito ng buhay. Okay. Unang-una, pagka yung definition na yan, tinignan mo yan sa dictionary, yung salita na yan na hiningahan sila ng Diyos. So, unang-una, dapat natin tandaan, ang Diyos ay Espiritu. No, dyan sa Genesis chapter 1, ang Diyos ay Espiritu. Sa New Testament, sinasabi rin dyan, ang Diyos ay Espiritu. At siya'y dapat sambahin sa Espiritu. No? Ang Diyos ay Espiritu at katotohanan. Pag tinignan mo yung definition na yan, ang ibig sabihin dyan ng hininga, ang definition niya sa Hebrew ay nesama, hangin. No? Sa Greek naman, neuma, malakas na hangin. Ang tinignan natin dictionary, hindi Bible. Hindi Bible, ha? Kaya maraming tao, hindi nila maintindihan yung Espiritu. Hindi nila maintindihan yung kaluluwa. Sinasabi nila, yun daw yung hinihinga natin ngayon, yun daw yung Espiritu. Yeah. Kasi meron nakalagay sa Bible na kapag ang katawan ng isang tao ay namatay, hihiwalay ang kanyang Espiritu. So, pupunta yung Espiritu natin pag namatay. Hindi na nakakaalam. Diba? Ang Espiritu natin at saka ang kaluluwa natin, mula nang ikaw ay panganak sa mundong yan, nandyan na yan, yung Espiritu. Walang hiningahan ang Diyos na hayop. Unang-una, yan ay hindi literal na hangin. Bakit? Kasi unang-una, ang Diyos, Espiritu, wala naman yung bibig eh. Hindi naman nakatulad ngayon na yung mga preacher na nadahak ka pa nga sa mukha mo eh. Agapin niyo Espiritu. Dapat natin tandaan, Genesis chapter 1, verse 1, may sabi ito, Genesis chapter 1, verse 1, ang Diyos ay Espiritu. Genesis chapter 1, verse 1, John 1:1. Genesis 1:1. John 1. Ang pakinggan sa Espiritu. Nang pasimula, nilikha ng Diyos Genesis. ang lahat ng bagay. Okay. At ang Espiritu ng Diyos ay kumikilos. Yeah. Okay. Genesis 1:2. Alright. Okay.
Okay. Nagpasimula, nilikha ng Diyos ang langit at lupa, at ang lupa ay walang hugis o anyo, dilim ang bumabalot sa kaliliman, at kumikilos ang Espiritu ng Diyos sa ibabaw ng tubig. Hallelujah. Espiritu ng Diyos, hindi pa siya nagkakatawang tao. Isang beses lang siya nagkatawang tao. Yeah. Ang salita, lumikha ang Diyos, Genesis 1, at ang salita, nagkatawang tao. Isang beses lang nagkatawang tao ang Diyos. Ang salita ay nagkatawang tao sa John chapter 1. Yeah. Walang anumang nalikha nang hindi sa pamamagitan niyan ng salita. Okay, punta tayo doon sa Espiritu. Ano sabi ron? At hiningahan sila ng Diyos at sila'y naging mga buhay. Parang hindi mo nabasa yun, ano, Jose? At hiningahan sila ng Diyos at sila'y naging mga buhay na kaluluwa. Tama, Pastor? Sa English na sabi? Isang Bible mo. At sila'y nagkaroon ng buhay sa ibang salin. Sa English, Pastor EJ. Kasi ang Bible, kumisan, para masigurado mo na tama binabasa mo, titingnan mo sa Tagalog, titingnan mo sa ibang, sa English. Ano ko yun? Ay, Pastor EJ. Genesis po. Genesis. Hiningan sila ng Diyos at sila'y naging mga buhay na kaluluwa. Ano sa English? Kasi marami diyang mga 2:7, yeah. 2:7. Ang sabi, gano'n. Sabi na tayo, the Lord God formed the man of dust from the ground and breathed into his nostrils the breath of life. And the man became... The breath of life, Yeah, the breath of and life. the man became A living creature. a living creature, naging mga buhay na nilalang, naging mga buhay na kaluluwa. Tandaan natin, pag Bible binabasa natin, kuminsan, hindi yan literal na sila'y nagkaroon ng physical na buhay. No? Kaya nga sinabi, ang Diyos ay Espiritu eh. Nung minsan nga, ang Panginoon nagpakita eh. Sabi ng Panginoon sa kanila, hindi ako multo. Yeah. Ipuin niyo ako, meron akong laman, meron akong buto. Yeah. No? Ang definition ng Espiritu, pagka Espiritu lang, merong Espiritu ang tao, meron dong Espiritu ng demonyo. Yeah. Anong banggit sa Bible? Pag tinawag yung Espiritu, para-pareho na spelling, ha? Para-pareho. Ang Espiritu ng demonyo, walang katawan, kaya yan namumoses ng katawan. Minsan katawan ng hayop, minsan katawan ng tao. Nangangagaw ang Espiritu ng dilim na naghahari sa mundong ito na dumadaya sa isip ng mga tao. No? Tatlo ng Espiritu pinag-uusapan natin, ha? Espiritu ng Diyos, number 1, lumikha sa lahat ng bagay. Espiritu ng tao, merong Espiritu ng demonyo. Yun yung Espiritu ng kadiliman, ang Diyos ng kadiliman na dumadaya sa isip ng mga tao, ayaw kumilala kay Kristo. Okay. Ito muna tayo, pinag-uusapan natin, Espiritu muna ng tao, ha? Paano nagkaroon ng Espiritu ang tao na hindi katulad ng mga hayop? Kaya hindi natin pwedeng gawain ang mga ginagawa ng mga hayop. Ang mga hayop, pagmasdan mo, kaya mo na aso, no? Pagmamasdan natin araw-araw yan. Pagmasdan mo yan, maya-maya mag-aasawahan yan. Yan lang ang buhay niyan, kakain yan. Pag-aasawahan, mamaya-maya, minsan nakita mo, nag-aaway yan. Yan lang ang buhay niyan. Minsan, pagka nakainuman yung mga salbahe sa likod, pupulutanin na yan. Bakit? Pagkat ang hayop ay katawan lamang laman. Yeah. Laman lang yung katawan lang, yan na, physical lang sila. Wala silang espiritu. Di katulad nating tao. Kaya sabi ng Panginoon, huwag niyong gagawin yung katawan na yan sa kasamaan. Yeah. Bakit? Every time gagawin mo sa kasamaan ng katawan na yan, nasasama mo yung espiritu, yung kaluluwa mo, nasasama mo gumawa ng kasamaan. Kasi yung katawang laman, yan ang gumagawa ng kasamaan, kalinitan. Although sinabi ng Panginoon, nag-iisip ka pala, kaluluwa pa, nag-iisip pala, nagkakasala ka na. Yung katawan na yan, yan ang halos gumagawa ng 95% ng kasamaan. Yeah. Lalong-lalo na nga, kapag hindi mo alam na ikaw ay isang nilalang na mayroong kaluluwa at mayroong espiritu. Okay, anong nangyari nung unang nilikha ng Diyos ang tao? Ayan, examplein ko si Abraham. Abraham, halika Abraham. Halika. Jadi, halika, kayong dalawa. So, examplein ko itong dalawa kong anak para mas interesante.
Para si Abraham, ito yung unang ito yung unang tao na nilikha ng Diyos, hiningahan sa ilong. At si Abraham ay naging buhay ng kaluluwa. Okay. Diba sinabi ni Jesus, ako ang buhay. At nung si Jesus ay umalis dito sa lupa, muli na siyang nabuhay, merong verse doon, sabi ni Jesus, at hiningahan sila ni Jesus, at sabi ni Jesus, tanggapin mo ang Espiritu na banal. Okay. Jesus ang buhay. Hindi physical na buhay, ha? Hindi siya physical na buhay. Jesus ang buhay. Ang ibig sabihin, kung balik-ulit tayo dito sa unang pagkalanang ng Diyos sa tao, nakikita ko dati sa padulo. No? Tignan natin kung saan tayo makakabot kahit umuulan, kahit mabagyong God is good. Hallelujah. Dito tayo nakikinig tayo sa salita ng Diyos. Yung iba, nagkikira, hindi nila malabas na sila pupunta. Yung iba, hanggang ngayon, may baha pa, lampos tao. But God is good. Nandito tayo lang ngayong umaga para nakinig na salita ng Diyos. Alright. Ang Diyos, huwag mo isipin, nung hiningahan siya ng Diyos, huwag mo isipin ang Diyos ay katulad ko na may katawan. Hinaangkot siya. Hindi. Kasi nung nilabas ng Diyos, ang tao, pinakahuli, kaanong araw, humihinga na yan, gumagalaw na katulad ng mga ayok, humihinga na, naglalalo na, suswingin na. Nalikha na ang lahat ng bagay. Hindi ginawa ng Diyos sa isang tao. At tulad natin, hindi ginawa ng Diyos ang mga hayop, ang ginawa niya sa tao. Hiningahan ng Diyos ang tao, at ang tao ito'y naging buhay ng kaluluwa. Ano ay ibig sabihin ng buhay ng kaluluwa? Kasi ang Diyos ang buhay. Kung wala ang Diyos sa isang tao, magiging katulad rin lang siya ng hayop. Wala nang gagawin kundi makasama, kakain. Hindi niya alam na ang buhay niya hindi lamang sa physical na buhay, kundi meron siyang buhay na spiritual. Doon nag-umpisa ang spiritual na buhay ng isang tao. Nagkaroon siya ng buhay. Ibig sabihin, kung titingnan niyo yan, Genesis, dyan sa pinasa ni Kuya Soseng, every time na ang mga tao ito ay nandun, ang Garden of Eden na tinatawag, sila ay nagkakaroon na tinatawag na pag-uusap. Sila ay may fellowship, nag-uusap sila. Ang tanong, kung sila ay nag-uusap, anong lingwahe ang ginagamit nila? Okay? Merong lingwahe sa spiritual, merong lingwahe physical. Okay? Wala pa salitang Tagalog, wala pang Latin, wala pang Hebrew, wala pang Greek. Okay? Espiritu. Nakita nyo yung mga propeta rito, si Saul, no, yung si Samuel, sino mga propeta, nakikipag-usap sila sa Diyos, nila bumabibig, hindi nagsasalita. Pero, nare-record ano pinag-uusapan nila. Lalo-lalo na nung pinili ng Diyos si Saul, at saka si David. Ang dami ng araw na tao, pero mag-usap sila ng Diyos. Bakit? Merong espiritu, merong kaluluwa, na laging magkasama na nandiyan dyan sa katawang yan. Nag-uusap ang Diyos, mayroong inayan. Okay. Hindi lang ng tao, sinasabi ko, propeta lang yung mga panahon na yun. Kaya ang tawag sa kanila, propeta, kasi nakikipag-usap sila sa Diyos. Ano ba lingwahe ng Diyos? Diyos, ano ba lingwahe mo para makausap ka namin? Walang literal na lingwahe ang Diyos. Although, kung minsan, nakikipag-usap ang Diyos, sa mga literal na pag-uusap kuminsan. Si Joseph, kinausap ng Diyos Pero hindi sa spiritual. Nananaginip siya. Kinausap siya ng Diyos sa pamamagitan ng panaginip. Kasi kung si Joseph gising, baka hindi siya makausap ng Diyos. Kaya habang siya natutulog, ang isang tao kahit ikaw ay masama, kaya kang usapin ng Diyos sa pamamagitan ng iyong kaluluwa at espiritu na magkasama. Yung mga hari, sila Nagpisar, sila o sino-sino, kinakausap ng Diyos sa panaginip. Okay, balik tayo rito. Ang unang tao sa ika-6 na araw, nung unang likha ng Diyos, gumagalaw na, katulad ng mga ayaw, katulad ng mga
isda, lumalipat na yung mga ibon. Yeah. Ang pagkakaiba sa ginawa ng Diyos sa mga tao na katulad natin, pinahaginan siya ng Espiritu ng Diyos. Kung mapapansin niyo sa Genesis, sabi ng Diyos doon, lalangin natin ng tao na ating katulad. Awangis. Ano naman paano kung magagawa ang tao? Eh wala naman akong image ang Diyos. Kung wala ako yung Diyos, wala naman akong katawan. Anong image? Ang katulad na ginawa ng Diyos sa tao ay yung Espiritu. Yung Espiritu niya, pinahagi niya sa tao. Nilagyan niya ng Espiritu ang tao. Kaya ang tao na to, naging alarawan ng Diyos na Espiritu. Ang buong pagkatao niya, nabuo na. May katawan, merong kaluluwa. Mamaya na ang kaluluwa, kasi ang kaluluwa, yung isip natin, bahagi yan. Yung memorya, yung karakter, yung pag-ugali, yung tungkol sa pag-iisip, bahagi ng ating kaluluwa ang pag-iisip. Dito muna tayo sa Espiritu. Nung nilagyan ng Diyos ang taong ito ng Espiritu, mag-umpisa na silang mag-usap ng Diyos. Usap sila. Every time pupunta pa tayo yung Genesis chapter 1, nag-usap sila malimit. Ito ngayon ang naging problema. Nung sila'y nandun sa Garden of Eden, andoon din yung isang nilalang. Ang banggit dyan ay isang ahas na malaki. Malaki na tayo na, andyan yung ahas na. Yeah. Ang pinaka-perfectong ginawa ng Diyos sa tao, hanggang ngayon, ang Diyos kapag yan ay nakausap mo, ang ibibigay sa iyo ng Diyos, kalayaan. Kapag dumating ang Espiritu sa iyong buhay, sa ngayon, tinanggap mo ang Espiritu Santo, ang Espiritu ni Kristo, ang unang ibibigay niya sa iyo, freedom, kalayaan. Hindi ka na ipukulong sa isang tapon o sa isang kulungan na walang pwedeng makipag-usap sa iyo. Ikaw ay nakakulong, walang pwedeng kumausap. Ang Panginoon, nung siya unang nagministeryo, nung siya mabautismuhan, ang unang lumapit sa kanya, demonyo. Pinausap siya. Itong taong ito, nung nilagyan ng Diyos ng Espiritu, nagkaroon siya ng buhay na kaluluwa. Ano ibig sabihin? Yung kanyang pag-iisip, pumasok ngayon yung mga bagay tungkol sa Diyos. Yung pag-iisip niya, lalaman niya, mayroong lumikha sa kanya, o Diyos, o Espiritu ang Diyos, nag-uusap sila. Kita nga sa Genesis, nag-uusap sila. Pero nung hindi pa siya nilalagyan ng Diyos ng Espiritu, ang katulad lang ng hayop, meron lang siyang alaman, meron lang siyang laman. Kaya nung pinakahuling ginawa ng Diyos sa tao, after niya magawa ang tao sa alabok, kaya sabi, pag namatay tayo, babalik tayo sa alabok. Hiningahan niya, binahaginan niya ng kanyang Espiritu. Okay. Yung hininga, huwag mo titignan sa dictionary kasi mamamali ka raw magiging hininga. Yung iba sinasabi, yun ay physical na hininga. Hindi. Ito ngayon, nangyari. Nung sila ay nandun na sa Garden of Eden, ang kabilin-bilinan sa kanya ng Diyos, Hoy, Adan, huwag kang maniniwala diyan sa puno ng kasamaan. Ano yung nandun? Sabi ng Diyos, huwag mong kakainin ang puno ng kaalaman sa masama at mabuti. Tinuruan muna siya ng Diyos. Ganun muna sila, nagkaroon muna sila ng sesyo. Ay, ito ngayon, tinuruan na siya ng Diyos. Ay, di ba siya binigyan ng isang makakasama? Ano, Pastor J, sabi ng Diyos, hindi ko gustong malungkot yata itong tao na ito. Ako po ka muna dyan. Bibigyan ko siya ng makakasama. Okay? Bibigyan ko siya ng makakasama, sabi ng Diyos. Alam niyo ba, maraming mga tao na ang babae raw walang espiritu. Bakit? Hindi nila nakita na ang Diyos huminga sa katawan ng babae. Ang espiritu na yan na nilagay ng Diyos dyan, lahat ng taong lalabas sa katawan na to, may espiritu. Mayroong espiritu hanggang sa panahon natin ngayon. Kahit hindi ka pa naniniwala kay Kristo, pag ikaw ay pinanganak ng nanay mo, galing ka sa katawan ng nanay mo, tatay mo, yung nanay mo, yung tatay mo, ang pinagmulan niyan, isang tao. May record sa Bible. Lahat ng tao sa daigdig na to, pinanganak,
galing lamang sa isang tao. Yan dan. Nagkaroon ng isang babae, pinatulog tong lalaki, kumuha ng parte ng katawan ng lalaki. Nandiyan, mababanding na natin babasahin kasi mahaba. Makikita nyo dyan. Nung kumuha ang Diyos ng katawan ng lalaki, kasama ron yung espiritong ibinahagi ng Diyos sa kanya. Anong sabi ng Diyos sa kanya? Huwag na huwag mo kakainin ang punong yan ng kalaman ng kasamaan. Ikaw ay mamamatay. Ay, kamatayan. Pinanggit na naman ng Diyos, kamatayan ha. Hindi pisikal na kamatayan. Kasi nung kumain sila nung pagkain na yun, naniwala sila doon sa demonyo, di na namatay. Matagal pa siya nabuhay. Nagkaroon pa siya ng napakaraming anak. Ang tinutukoy na kamatayan doon, kapag ikaw ay sumuway sa Diyos, yung espiritu mo na nandidiyan, hindi na yan makikipag-ugnayan sa Diyos, lalayo na yan. Atray, sabi doon, nung nagkasala na yung tao, Genesis chapter 5 yata yan kayo sa atin, pakibasa mo tayo. Ano nangyari? Genesis chapter 5. 5 nga ba yun? Tingnan natin paano siya namatay, nawalay. Yung kamatayan nung binabanggit, pagkawalay sa Diyos. O, sige, kung hindi natin makita. Masahin nyo na lang pag-uwi nyo. Isang araw, nung taong ito ay sumuway na sa Diyos, naniwala na doon sa demonyo, pinakain siya ng pagkain. Alam nyo yung pagkain na yan, hindi yan literal na pagkain. Yung mansanas, hindi yung mansanas. Kasi hanggang sa mga oras na to, ang tinatawag na pagkain, ang pagkain ng ating kaluluwa ay salita ng Diyos. Sabi sa awit, how sweet are your words, O Lord, sweeter than honey into my mouth. Merong pagkain ng katawan, merong pagkain ang kaluluwa. Ang espiritu hindi kailangan kumain. Kailangan malaman natin yan. Okay? Palit-ulit tayo rito, ha? Ang diablo nagpapakain din. Kaya nga sabi ni Kristo nung sila nagtatalo sa John chapter 8, ang inyong ama, binabanggit ng Panginoon, yung ama ng kasinungalingan doon sa Genesis, ang inyong ama ay puno ng kasamaan, ng kasinungalingan. Yun ang tinutukoy ni Kristo na puno ng kasinungalingan. Sabi ng Diyos dito kaya nung siya nilagyan ng Espiritu, huwag na huwag mong kakainin ang puno ng kaalaman ng kasamaan. Ano nangyari? Dumating ang ahas, itong babae, yun ang pangkaraniwang nagkakamali hanggang sa mga oras na to. Yung mga asawa nyo, huwag nyo yan pupuntahin sa mga party, inuman, na hindi kayo kasama. Baka pag-uwi na, wala na, lenga-lenga, kaya ninyo mo. Yan ang problema ng napakaraming tao sa Amerika, yung sarili na, yung lalaki o kaya babae, nagpa-party, lalo-lalo na yung babae. Pag-uwingan, lenga-lenga na buhay nyo. Huwag nyo kaya mag-isa yung asawa nyo. Kasi ang asawa, pinagkatiwala kaya Dan, siya ang mamumuno sa kanya. Siya ang magsasabi kung anong kanilang gagawin. Eto ngayon, sabi ni Satanas doon sa babae, nakaw, huwag kang maniwala sa Diyos. Genesis 3. Sige, sabi na Satanas, huwag kang maniwala sa Diyos. Ayaw lang ng Diyos gawin maging matalino. Pag kumain ka nito, sabi ni Satanas, pag naniwala ka sa akin, sabi ni Satanas, magiging kang katulad ng Diyos na deceive, na daya ang tao nito. Naniwala kay Satanas. Ang sabi ng tao, aba, mainam nga yata maging matalino. Ay, di naniwala sa kay Satanas na siya'y magiging Diyos, magiging katulad ng Diyos. Ano nangyari na sa pakibasa ko siya? Sa Genesis 3, Okay. sumagot ang babae, maaari namin kainin na tumangging sa halamanan. Huwag lamang. Huwag lamang ang bunga ng puno na nasa gitna niyo. Alright, okay. Sabi ng Diyos na huwag namin kakainin na hilipunin man Okay. ang bunga nito. Ang kausap niyan, demonyo na. Si Satanas ang kausap na. Kung No? kami raw ay kakain nito, mamamatay kami. Alright. Ngunit sinabi ng ahas, hindi totoo yan. Alright, Hindi kayo hold. Nakita ninyo, ano? Si Satanas, ang trabaho niya, dayain ang tao. Partikular, doon sa mga sinasabi ng Diyos, hanggang sa mga oras na to, ano sabi ng Bible? Tayo'y galing nilikha tayo ng Diyos. Ano sabi ni Satanas? Hindi, galing kayo sa unggoy. Maniwala kayo sa akin, sabi ni Satanas. Pag ikaw ay naniwala kay Satanas, isang salita lang ni Satanas ang ipakain sa iyo, naniwala ka, hindi ka nalalapit sa Diyos. Eh, isipin mo, unggoy ka pala, naniwala ka. Ay, hindi, sabi ni Satanas, galing kayo sa Big Bang Theory, sa kayong bakterya, ngayon nagbunggungan at kayo ay ngayon naging mga bakterya at nag-evolve kayo. Pag naniwala ka sa sinabi ni Satanas, hanggang sa mga oras na ito, nagpapakain si Satanas ng kasinungalingan. At pag naniwala ka
dyan, hindi ka na lalapit sa Diyos. Hindi mo tatanggapin si Kristo bilang Panginoon. Sabi ni Satanas, naku, yung Kristo na yan, may anak yan, nangmules na yan. Paano ka lalapit kay Kristo? Pag ikaw ay naniwala kay Satanas, hanggang sa mga oras na to, hindi ka na lalapit sa Diyos. Aray ka na. Palikulit tayo kay Adan. Kausap ang Diyos. Yes. Naniwala ngayon, itong si Eva, dito kay Satanas. Naku, sabi ni Satanas, sabi ni Eva, hoy, pag daw tayo'y kumain niyan, sabi ni Satanas, magiging katulad tayo ng Diyos. Yeah. Magiging katulad tayo ng Diyos, sabi ni Eva. Naniwala. Si Adan naniwala. So nadaya sila. At nung sila'y nadaya, anong nangyari? Isang araw, ang Diyos ay bumaba para sila'y mag-usap. Anong ginawa doon? Si Eva, si Adan, ay lumayo, nagtago. Saan niyo kaya doon yung verse na yan? Si Eva, si Adan, ay lumayo. Ayaw na magpakita sa Diyos. Nagtatago. Natakot na. Ano sabi? Natakot po ako, ngunit tinawag niya. Urong pa konti ko doon. Yeah. Urong pa. Nang dapat hapon na Ayan. Ano nangyari ha? Nadaya na, naniwala na yung taunang tao na ginawa ng Diyos. Sige, okay. Nang dapat hapon na narinig na naglalakad sa halamanan ang Panginoong Yahweh. Alright. Kaya't nagtago sila sa mga puno. Ngunit tinawag niyang lalaki sa tanong, saan ka naroon? Natakot po ako nang marinig ko kayo. Na nasa halamanan, nagtago po ako sapagkat ako'y hubad. Alright. Sagot ng lalaki, nagtanong muli ang Diyos, sino may sabi sa iyo hubad ka? Bakit kumain ka ba ng bungang pinagbabawal ko? Sagot naman, kasi Alright. pinakain po Okay ako na, ng kaya sa babae. akin. Nakita niyo ang nangyari, no? Naging resulta. Sila'y naniwala sa Diablo, sila'y nadaya ng Diablo sa kasinungalingan ng Diablo sa mga salitang, naku, huwag kayo maniwala sa Diyos. Hindi ito sinasabi niya. Yeah. Naniwala itong tao, itong dalawang unang tao na nilikha ng Diyos, naniwala kay Satanas. Kaya magmula noon, pag ang Diyos ay bababa dito sa lupa, ayaw na nila makikita. Sila ay nagtatago. Hanggang sa dumating na yung parusa sa kanila. Yeah. Pinarusahan sila ng Diyos. Anong parusa sa kanila? Yeah. Pinaalis sila doon sa Garden of Eden at magmula noon, sila ay kailangan magtrabaho para mabuhay, para kumain. Ang mga prutas, yung mga damo, yung lahat ng uri ng halaman ng panahon na yan, hindi mo kailangan bukalin. Lahat yan nagbubunga kusa yan. Nung nagkaroon na ng kasalanan ng mga tao, yung bahagi ng kanila, yung lupa, pati yung mga paligid mo, pati yung mga bagay sa paligid mo, nakakasama. Nakakasama yan. Okay. May espiritu na, may kaluluwa na. Ngayon, dumami na. Dumami na yung tao hanggang dumating sa panahon ni Noah. Ano sabi ng Diyos? Nakita ng Diyos na sobrang sama na ng tao. Wala na silang iniisip, kundi puro kasamaan. Yan, nasaan yung verse na yun? Genesis 6:5. Nakita ng Diyos isang araw na laganap na ang kasamaan ng tao sa daigdig at palaging kasamaan na lamang ang laman ng isip nito. Yung kaluluwa natin, puro kasamaan na. Wala na ang Diyos, hindi na nila, wala nang bahagi ang Diyos sa kanilang pag-iisip, kaluluwa. Bakit? Mula nung sila'y naniwala sa demonyo, sila'y nawalay. Ibig sabihin ng nawalay, ibig sabihin ng namatay. Nawalay, hindi pisikal na kamatayan. Yeah. Although, kasama na rin yung pisikal na kamatayan. Kaya nga hanggang ngayon ang tao namamatay, supposed to be, hindi tayo mamamatay kung hindi sana nagkasala. Yes. Hindi mamamatay. Pero, kung tayo mangamba, kasi yung pisikal na kamatayan na yan, kahit mamatay ang ating katawang pisikal, wala, meron ba rin di mamamatay? Wala. Lahat tayo mamamatay, maliban na lang kung abutan ka ng isang Kristiyano, mananampalataya, abutan ka ng pagdating ni Kristo. Ikaw ay papalitan ng katawan na hindi na mamamatay. Yes. Pero kung hindi pa abutan ng pagdating ni Kristo, umabot ka na ng 120. Kasi binago na yung edad Dati ang tao, hanggang 900 plus na, nabubuhay ang tao Yeah. Nabubuhay. Okay. Merong katawan, okay, nag-wandering na siya sa iba-ibang parte ng daigdig. Tumating ang panahon, sabi ng Diyos, nakita ng Diyos, ang tao, puro kasamaan na ang laman ng pag-iisip. Bakit? Nawalay na sa Diyos Wala na connection sa Diyos. Kaya ang tao parang na naging katulad ng hayop, mas mabagsik pa sa hayop. Yeah.
Ang hayop, hindi lang nag-aasawa, hindi lang nag-aaway. Nagpapatayan. Mother, nagpapatayan sila. Ang unang nagpatayan, yung unang anak ni Eva at ni Adan, ang pangalan, kay Cain at saka si Abel. Sumunod ron, wala na, patayan. Kaya hanggang ngayon, mayroong giyere. Yun ang dahilan, mayroong patayan. Milyon-milyon na patay pag nag-away ang tao. Yeah. Ang hayop, kagatan lang ang kagatan niya. Ang tao pag nag-away, milyon, pati batang paslit, patay yan. Pati matanda, babae, lalaki, patay lahat yan. Pag nag-away yan. Okay. So, ayun. Sabi ng Diyos, pag sumuway ka sa akin, ikaw ay mamamatay. Una, pinalayas, ay magbungkal ka ngayon para mabuhay ka. Para ikaw ay kumain ng bungkal ng lupa. Yeah. Siyempre, marami pa rin, nag-anak ng anak. Sabi niya. Anong naging kondisyon ng tao? Napakasama na, sabi ng Diyos, nakita ng Diyos. Ang mga tao, wala nang iniisip kundi puro kasamaan. Ang laman ng ating kaluluwa ay puro kasamaan. Ang pag-iisip natin, walang iniisip ng mga tao kundi puro kasamaan. Pangbababae, pagpapayaman, pagpapaganda, lahat ng kasamaan, yun lamang ang iniisip nila. Bakit? Kapagkat ang taong ito, hindi niya alam na siya isang nilikang, mayroong espiritu na galing sa Diyos at mayroong isang kaluluwa na nilagay ng Diyos, na ginagawa ng Diyos sa tao. Okay? Kung walang relasyon sa Diyos, walang nababasang salita ng Diyos, wala siyang alam tungkol sa Diyos. So yung kaluluwa niya, natidevelop yung karakter, yung pag-iisip natin, yung pag-uugali, yung memorya mo. Dahil walang connection sa Diyos, walang buwan ng Diyos sa kanyang buhay. Yes. Eh lalo pang nagiging masama ng masama ng masama. Anong ginawa ng Diyos? Sabi ng Diyos, nagsisisi ako, nalikha ko pang tao. Wawa sa akin ko ang daigdig. Kaya nga merong rainbow. Sabi ng Diyos, nung winasak niya ang daigdig, lahat ng tao namatay. Ilang kaya ang tao ng panahon ngayon, palagay mo, Dr. EJ? Huwag na natanong si Nahimik po yung Bible. Sabihin natin, billion. Billion na rin namatay. Sabihin natin, 1 billion na lang. Ngayon, 7, 8 billion na rin ngayon ng tao. Billion tao namatay. Dahil sa tubig. Mapalat tayo nga, tubig natin. Hanggang dito lang minsan. Diyan. Pagtila ng tubig, linis-linis lang. O, yun na naman. Ang Diyos ba yung masama dahil winasak ng Diyos ang tao? Hindi. Bakit? Siya naman ang gumawa eh. Siya may-ari. Eh, di ba tayo, meron din tayo mga pag-aari. Minsan may mga hayop din tayo. May aso, may manok, mayroong palaka. Kung ano-ano inaalaga natin. May karapatan ka ba na yung alaga mo? Kung yung aso alaga mo, pusa, kinagat yung anak mo. May karapatan ka ba na patayin mo yung... Bakit tayo pag nagalit? Alam niya, itong anak ko kinagat. Ang Diyos ang may-ari ng lahat ng bagay sa mundong ito. Kaya wala tayong pwedeng sabihin. Hanggang sa mga oras na to, wala tayong pwedeng sabihin sa Diyos, eh bakit ako ginawa mong ganito? Bakit wala bang karapatan ng Diyos? Siya ang may-ari. Okay. Pag-alagala sa daigdig, si Eva, si Adan, wala nang natira, kundi si Noe na lang. Si Noe. Okay. Hanggang sa tinawag ng Diyos, ang isang nangangalang Abraham. Kasi po kasama. Abraham. Kasi kung hindi dumating si Kristo na nagmula kay Abraham, yan ang koneksyon natin kay Abraham sa bansang Israel. Tinawag ng Diyos ang isang tao na nangangalang Abraham, o kunwari ito si Abraham, sumunod ka sa akin. Yes. Gagawin kitang isang malaking bansa. Pagpapalain kita. Kasi may plano ng Diyos na mula sa isang taong ito, siya ililikha ng isang bansa, at mula sa isang taong ito, doon siya lalabas ang pangalan ng ating Panginoong Jesus. Yes. Na isisilang sa pamamagitan ng Espiritu. Yeah. Yung pangalan ng nanay ng Panginoon, Mary. si Mary, si Mama Mary. Nagbuntis. Doon si Jose, yung asawa niya. Hihiwalayan sana siya ni Jose. Kundi kinausap siya ng anghel sa panaginip. Ako siyang hiwalayan. Ang pinagbubuntis niya mula sa Espiritu. Yes. Okay. Ito, may Espiritu. Ang Diyos ay Espiritu. Ang Diablo ay tinatawag din nating Espiritu. Pero itong tao ito na mayroong Espiritu, siya ay namatay, nawalan ng ugnayan sa Diyos. Okay. Kung ang mga taong ito ay nawalan ng ugnayan sa Diyos dahil ang kanilang sila'y nadaya ng demonyo, at hanggang sa panahon naman natin ngayon,
nakita ng Diyos ang mga tao sa ngayon. Ganun na uli ang kalagayan. Puro kasamaan na ang lahat ng ginagawa ng tao. Isang ako ron. Naku, kung hindi ako nakakilala kay Kristo. Baka kayo, pati SS nyo, hindi ko uhulog yan. Sukunin ko lahat yan. Lahat ng pandaraya gagawain ko. Nakita ng Diyos ang kalagayan ng mga tao. Puro kasamaan na. Anong ginawa ng Diyos? Sabi ng Diyos, siya ay nagkatawang tao para tubusin ang mga tao sa mundong ito. Kaya ang sabi doon sa John 3:16, ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao. Yes. Kaya ang sino mang sasampalataya maniniwala sa ginawa ng Diyos, si Kristo, na ipinanganak sa mundong ito, sabi ng Diyos, siya ay magkakaroon muli ng buhay. Kaya nung tinanggap natin si Kristo, yung espiritu natin na nandyan na hindi gumagana, patay, ang sabi sa Biblia, salitang patay, hindi gumagana, walang ugnayan. Nung tinanggap natin si Kristo, nakarinig tayo ng mabuting balita, nanampalataya. Kaya sabi doon sa aklat ng Gawa, nagsasalita pa si Pedro sa mga nakikinig na ang mga tao ito'y tumanggap ng Espiritu Santo. At siya'y muli, yung tao, si Jandy, si Adan, panahon ng unang panahon, 1,000 years. Eto nga ngayon ako, tayo. May Espiritu pa rin, wala pa si Kristo. Yeah. Kaya lang, ang tawag sa kanya parang bumbilya, hindi nakakonect, walang power, hindi gumagana. Meron pa rin Espiritu. Kaya lang, walang ugnayan. Kaya sabi ni Kristo, walang makakarating sa Diyos kundi sa pamamagitan ko. Yeah. Walang magiging koneksyon ng isang tao kung hindi sa pamamagitan ni Kristo. Yes. Hindi magkakaroon ng power. Ang tawag sa kanya ay katawang laman lang, katawang kaluluwa. Meron pa rin Espiritu. Pero yung Espiritu na yan, nagkagano lang sa loob, hindi gumagana. Walang influensya pagdating sa kanyang kaluluwa at sa kanyang katawang pisikal. Siya ay namumuhay lamang sa laman. Yan yung sinasabi sa Romans chapter 8. Ang taong ito ay namumuhay lamang ayon sa pagnanasa ng kanyang katawang laman. Bakit? Ang Espiritu niya hindi gumagana. Ang kaluluwa niya walang kalaman tungkol sa Diyos. Kasi ang salita ng Diyos ay mabisa. Ito'y matalas. Salita lamang ng Diyos ang dahilan. Kaya natin malalaman na tayo mayroong Espiritu, meron tayong katawan. Meron tayong kaluluwa. Kung wala ang salita ng Diyos, no way na malaman ng isang tao, ikaw meron kang Espiritu, meron ka rin kaluluwa. Kaya nga maraming matalino sa UP. Di naniniwala may Diyos, di naniniwala may kaluluwa, may Espiritu. Ang tanging nalalaman nila, katulad din nung nalalaman ng mga magulang ko nung araw, ay pag namatay ako, di kamusta? Wala silang kaalaman tungkol sa Espiritu na nandiyan, na nilagay ng Diyos. Wala rin silang kaalaman tungkol sa kaluluwa. Paano ko nagkaroon ng kaalaman tungkol sa kaluluwa at sa aking Espiritu at sa ugnayan ng aking katawang pisikal? Dahil sa salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos, ito'y napakatalas. Mas matalino ito sa dilang matalino. It is very sharp. Mas sharp pa ito kay Pastor EJ. Yeah. Napakatalino. Kaya niyang ipaliwanag, kaya niyang himayin ang iyong tungkol sa Espiritu, ang tungkol sa kaluluwa. Bakit? Dahil na may salita ng Diyos. Pag hindi ang salita ng Diyos, ang Biblia ang ginamit mo, gagamit ka ng huhukay ka ng mga dictionary ng Hebrew, ng mga Greek, ng Latin, ng English, ng Tagalog. Ang makikita mo dyan, walang tungkol sa spiritual na bagay. Ang makikita, ay hiningahan ng Diyos. Kaya pala sa itong kaya pala buhay, hininga kasi yung kanya palang hangin umabas sa ilong. Yung pala yung hininga. Hindi mo matutuklasan ang tungkol sa spirito, ang tungkol sa iyong kaluluwa. Okay? Patay, espiritu. Okay? Dadalahin ko ulit yung dalawang tao. Kayong dalawa. Kita. Pakalaga, mapuputol eh. Tutuloy natin next week. Katawang laman, katawang kaluluwa, katawang espiritu. Kaya dyan na ngayon yung kanyang buong pagkatao, tatlong elemento bumubuo sa isang tao. Pakalaga, maunawaan ng lahat ng tao yan. Pag itong tao ito, espiritu niya, hindi espiritu ni Kristo, hindi espiritu ng demonyo, ha? Kaluluwa, yes. Espiritu, merong nangaral si Pastor Injay, si Kuya Tosay. Pagsisiyan mo, talikuran ang iyong mga kasalanan. Sa
Sabi na nangangaral, pagsisiyan mo, talikuran mo ang iyong kasalanan. Ang unang nangaral na si Kristo mismo. Yeah. Pagsisiyan ninyo, talikuran ang inyong mga kasalanan. Si John the Baptist, pagsisiyan nyo, talikuran ang inyong mga kasalanan. Kuya Totes, Pastor EJ, pag nangaral yan, pagsisiyan ninyo, talikuran ang inyong mga kasalanan. Sapagkat ang Diyos ay nagkatawang tao na. Tinubos na tayo sa kasalanan. Nakarinig ng mabuting balita. Nung nakarinig ng mabuting balita, naniwala, sumampalataya. Nung oras na ikaw ay sumampalataya, nagsisi, tumanggap ka kay Kristo, ang iyong tinanggap ay Espiritu ni Kristo. Okay, ito naman ngayon si Kristo. Ito yung pinapangaral ni Kuya Jose. Hindi siya pisikal, hindi siya nakikita. Kaya sinabi ng Panginoon, ang Espiritu Santo hindi matanggap na taga sa libutan kasi hindi sila naniniwala pagkat hindi siya nakikita. Yes. Nung si Kuya Jose nangaral according sa Acts chapter 5, habang si Pedro ay nangangaral sa bahay ng isang hentil na isang sundalo, ang mga nakikinig ay tumanggap ng Espiritu Santo. Naniwala, tinanggap. Ito yung Espiritu, ang lahat ng nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalak. Hindi siya nakipag-isa sa physical kasi physical, hindi, Espiritu, 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 naging isa. Yeah. Yung kaluluwa niya, ito pa rin. Eh paano natin naunawaan yan? Salita ng Diyos. Pag hindi mo inumay ang salita ng Diyos, hindi mo yan maunawaan. Pag hindi ka nang busa ng Bible, hindi mo yan maunawaan. Nakipag-isa kay Kristo, ang kanyang Espiritu na nandito sa loob, hindi nakikita. Yung apat na elemento na yung tatlo, hindi nakikita. Nung wala si Kristo, wala pa si Kristo hindi pa niya tinatanggap si Kristo, ang taong ito ay namumuhay ayon sa laman, according sa Romans 5, 6, 7, and 8. Namumuhay lamang ang katawang ito base dito sa kanyang pag-iisip na dinatnan sa mundong ito. Kung ang dinatnan niya rito sa mundong ito, puro kabaklaan, katawbuyan, lasingan, sugalan, yan lamang ang gagawin ng katawang niya. Bakit yun ang kanyang nakamulatan? Yeah. Ang Espiritu naman niya na nandiyan dyan, nandiyan pa rin. Kaya lang hindi gumagana, walang pakialam. Nung nakarinig ng mabuting balita, tumanggap na may pag-isa ang kanyang Espiritu, nandiyan dyan sa loob, every time gagawa yan ng kasamaan, nagsasalita yan. Bakit? Ginawa niya yung Panginoon, si Kristo, kasama ng kanyang Espiritu. Ngayon, kung Espiritu na ito na hindi gumagana, nagkaroon ngayon niya ng power. Kaya sinabi ang salita ng Diyos, ito'y kapangyarihan. Nagkaroon siya ng kapangyarihan. Anong kapangyarihan? Na lumayo sa kasamaan. Yeah. Kaya sabi sa Romans chapter 8, itong taon na ito ngayon, hindi na ngayon siya namumuhay ayon sa laman, kundi siya ay namumuhay ngayon ayon sa Espiritu. Nakagawa kayo? Amen. Napakahaba. Next week naman. Pagpakan natin ang Panginoon. May natutunan kayo. Hallelujah. Diyos. Yan ang dahilan bakit tayo gumagawa ngayon ng mabuti. Dahil kay Kristo na mabuti. O Diyos,